dun sa nagkakaproblema ng pag-download ng mga large na RAR files, 'di ba? Using yung browser ninyo, isa sa mga problems na kokorrupt siya. So, isa sa mga pwedeng solutions para hindi mangyari yon ay i-download mo yung mga RAR files natin using the command line. Okay, so, paano mo i-download yun? So, wag na nating i-download gamit yung dito. Ito, di ba kasi kung i-right click ko yung isa dito sa mga links, so magda-download siya mag-isa using yung browser. Doon nga siya nagkakaroon ng problema. So, again, download na lang natin siya using yung command line, pero ang tanong, paano yung ginagawa? So, punta kayo dito sa website na to, https://eternallyboard.org, miss.wget. So, magda-download tayo ng wget utility para sa Windows. Okay, usually kasi sa Linux, pwede ka mag-download ng mga files using yung command line gamit yung wget na command. Kaya lang kasi sa Windows, wala siya dyan by default. Wala siya dyan by default. So, ang gagawin nyo, paki-download itong wget.exe galing dito sa website na to. Paki-type nyo na lang dyan sa may browser mo. Paki-download yung wget.exe. Pause mo yung video, tas download mo. Okay, ngayon, kung na-download mo na, teka lang, kukunin ko lang yung wget ko. Okay, yan. Kunyari, na-download ko na din. So, nandiyan yung wget.exe. Ang gagawin mo, paki-right click mo yung dinownload mo. Punta ka dun sa may download directory. So, sa akin, nandito siya sa wget.exe. Okay, so, cut mo yan. Tanggalin mo siya dyan. Lagay mo siya dun sa C:\Windows. Doon sa may folder ng Windows mo. Okay, C:\Windows. Okay, i-paste mo siya doon. Okay, kailangan nandoon siya sa may file, sa may path ng Windows. Okay, paki-paste siya doon. Okay, so ako meron na. Okay, ikaw, itatanong niya, kailangan mo na administrator privileges. Paki-paste lang siya doon sa Windows mo na folder. C:\Windows. Okay? Pag na-download mo na-paste mo na yung wget.exe dun sa may C:\Windows, ang gagawin mo susunod, bubuksan mo yung command line ng Windows mo. Okay, so paano yan ginagawa? It's either i-click mo yung start, click mo yung run, type mo cmd, or window R. Yung sa keyboard mo, meron dong window na button sa gilid ng alt, sa kaliwa ng alt na button. Hanapin mo na lang yun. Basta yung window, palabasin mo tong yung window button, palabasin mo tong window na to. So, window tapos R. Window R. Para lumabas tong run. O kaya, click start, run, para lumabas to. Tapos, pakitype cmd. Okay, para lumabas yung command line. Okay, so game. Next. Pag yan lumabas na, para ma-check mo kung gumagana o nasa sa file path na gumagana na sa Windows mo yung wget na in-install natin, pwede mong i-type wget-h. Okay. Ay, sorry. Teka na. CD na lang muna ako. C:\Windows. Teka lang. Ayan. So, doon ako mag-wget-h. Ayan. So, ulit pag nagbukas ka ng command line, ayan, pag nagbukas ka ng command line, so, ganyan ulit. So, pag nagbukas ka ng command line, meron kang prompt, ang default niya, C:\users, tapos yung username mo. Ang gusto kong mangyari para malaman mo lang na nababasa na ng Windows, yung wget.exe na pinaste natin dun sa may Windows directory, change directory ka dun sa C:\Windows. Okay? Pag nandun ka na, yun, paki-wget-h. Okay, so, alam mo na gumagana yung wget mo, na-paste mo siya, na nare-recognize siya ng Windows mo if lumabas yung ganito. May lalabas dapat na ganyan kung na-copy mo siya ng tama. Okay, so, ibig sabihin gumagana na yung wget natin. Next, bukas na lang ako ulit ng bagong window, diba? Bagong terminal, start, run cmd ulit. Okay, so nandito ako sa C:\users, kung ano yung username mo. Ako kasi yung username ko dito sa Windows ko, Lenlen. Okay? Tapos, create ka ng isang directory kung saan mo ilalagay yung mga RAR files na ida-download mo. Okay, so ang command sa Windows to create a directory ay make directory md. Ay, mabilis lang to kasi hindi naman tayo Windows command line yung topic natin. So, dinidiscuss ko lang sa inyo kung paano siya i-download using wget sa Windows. Okay, so, yan ay md space
ang gusto kong download directory ay CentOS RAR download. Kunya na, CentOS RAR. Okay? So, create mo directory dyan. Okay, how do we verify using yung command line ng Windows natin? Para ma-verify na natin na nandun yung CentOS RAR na directory na kinreate natin ng command dir/w. Okay? So, makikita mo yung, ano ba makikita mo? Yung mga directories na nasa loob ng C:users lenlen na folder at nandoon yung aking CentOS RAR. Ito siya. Ayan, CentOS RAR na directory. Okay? So, ang gagawin natin, papasok tayo dyan sa CentOS RAR na directory. Okay? So, ang command para pumasok dyan sa CentOS RAR, cd CentOS RAR. Okay? Click mo lang, malalaman mo na nasa loob ka na ng CentOS RAR na directory kasi makikita mo siya dun sa prompt. Okay? C:users, kung ano man yung username mo dyan sa Windows mo, CentOS RAR. Okay? Next, so okay na, no? Medyo ready na. Yung CentOS RAR na yan, kasi gumagawa tayo gamit yung command line, di ba? So, kung titignan natin yan sa GUI, nandyan yan sa C:users, lenlen, CentOS RAR. Kita nyo? So, ito yung directory niya. Ito lang siya sa command prompt natin. Okay. Next, para ma-download mo naman na ngayon yung mga RAR files natin na nagkakaroon ka ng problem dahil nagko-corrupt siya kapag tina-download mo using yung browser mo, ang gagawin mo, kunin natin yung link. Kaya kunyari, ito yung gusto mong i-download, yung nasa may ibabaw. Diba? So, right-click mo lang siya, yung CentOS RAR 2, kung yan yung i-download mo, ika-copy mo lang yung link address, copy mo, tapos balik tayo dito sa ano ba to? Sa Windows C:, tapos ita-type mo lang wget. Okay, wget, tapos paki-right click mo, paste mo yung links. Okay? Enter. Okay, so ano mangyayari? Yung Windows na command prompt mo, siya na yung nagda-download nung RAR file para sa'yo. Ayan, nakikita ninyo. So, nagda-download na siya. So, medyo 9 minutes, medyo matagal. Ano mas masabi ko? Kapag nagda-download ka ng mga RAR files using yung browser mo and paulit-ulit yung error, nagkakaroon ka ng MD5, ano ba yun? Basta, nako-corrupt siya. Isa sa mga problem yun ng mga browsers kapag nagda-download ng mga large files. Kaya take note, yung bawat isa sa mga RAR files na pinapa-download ko sa inyo, 200 MB. Diba? So, well, anyway, kung tapos na yan, pa-pause ko lang muna yung video. Antayin natin kung pag matatapos siya. Teka lang. So, may dinownload ako isa kanina. So, ang mangyayari sa kanya, di ba pag nagda-download tayo, nakikita nyo umaandar yung percentage niya dito. Kasi nagda-download pa siya. May dinownload ako isa kanina kasi nag-testing ako. So, pag natapos na siyang mag-download, makikita nyo siya 100% complete. Ang tanong nasaan yung folder. Ako kasi nilagay ko yung isang dinownload ko dito sa RAR download. So, check ko. C:users ito. Okay, so mapupunta dito yung RAR file ninyo. Ayan, well, anyway, so pagka na-download mo siya, magiging ganito yung itsura niya dun sa may RAR download na folder ko. Kaya hindi pa siya RAR na file. So, ang gagawin mo, right-click mo, tapos add to CentOS base install part 2. Basta ito to, sa WinRAR mo, hanapin mo yung magiging gantong option. So, yung file na din-download, i-convert niya, gagawin niyang RAR file. Okay, so i-click mo lang yan, magko-convert siya from the file na din-download gamit yung wget mo sa command line into a RAR file. Okay? Download mo siya sa wget. Pagka nandito na magiging ganito yung itsura ng file, right-click mo, add to CentOS base install, gagawin niya ng RAR file yung dinownload mo kasi magiging text files yun eh. Kasi i-convert mo na siya, papunta doon sa may original file na dapat maging siya. So, gawin mo siya doon lahat sa mga RAR files na nako-corrupt mo. Tapos, kailangan lahat ng mga RAR files na ida-download mo, nasa isang folder lang siya bago mo i-extract. Okay? So, ganon. So, yan yung magiging solution mo kapag paulit-ulit na dina-download mo using yung browser mo, yung mga RAR files na pinapagamit ko sa inyo and nag-error, try to download using yung command line ninyo using wget. Okay? Sige.